May mga clue po tayo, mga kaibigan, ba't ko nasabi na sa time ni Apostle Peter, natupad itong prophecy ni Joel dahil doon sa paggamit ng salita ni Peter na in the last days, nung kanyang i-quote itong sinasabi ni Joel. Ang sabi sa Acts 2:16-17, balikan natin. But this is what was uttered through prophet Joel. And in the last days, it shall be, God declared, that I will pour out my spirit on all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall see dreams. Kung pupuntahan mo natin ang sulat ni Joel, wala naman nakalagay exactly doon na last days. Kundi sa Joel chapter 2, verse 28 hanggang 32, hindi naman sinasabi na ito ay in the last days. Kung ang sabi po dito, walang sinabi si Joel na in the last days. Ang sabi lang ni Joel ay ganito, verse 28, it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Pero pagdating kay Peter sa kanyang interpretation, kasi tinanong siya ng mga tao, naku, lasing lang yung mga yan, nakainom, aga-agan, naglalasing, kaya kung ano-anong pinagsasalita dahil nag-speaking of tongues sila. Bilang sagot, sabi ni Peter, sumagot si Peter, no, hindi lasing itong mga taong ito, ang aga-aga ka pa. Kundi itong nakikita nyo, sabi niya sa Acts 2:16-17, but this is what uttered through the prophet Joel. Ito nakikita nyo speaking in tongues sa mga alagad, hindi sila lasing. Kundi ito'y katuparan nung sinasabi ni prophet Joel. And in the last days, it shall be, God declares. Ibig sabihin, ang understanding ni Peter ay in the last days. At ang in the last days na ito na tinutukoy ni Peter, ay hindi itong panahon natin, kundi panahon niya. Bakit? Kasi in-apply niya yung prophecy ni Joel chapter 2 sa panahon niya. Sabi niya, hindi sila ng mga lasing, kundi katuparan ito ng hula ni Joel. In the last days, it shall be, God declared, that I will pour out my spirit on all flesh. So therefore, para kay Peter, itong hula ni Joel, sa Joel 2, ay natupad sa panahon niya. At ang panahon niya, tinawag ni Peter na in the last days. Meron kasi tayong konting problema dyan, mga kaibigan, dahil alam ko, maraming Seventh-day Adventists, pagka narinig nila yung end times, last day events, kagaya ko nung ako'y Adventist pa, palagi kong title ay last day events sa mga crusade ko, o kaya ay end time message from Jesus. Dahil ang nasa isip ko noon, pag sinabing last days o end times, ay no other than our time. Itong time natin, tinatawag na last days. Bago dumating ang second coming. Yung pala, hindi ganon ang ibig sabihin ni Peter. Siguro maraming magugulat sa inyo. Hayaan nyo po akong matapos para pakita sa inyo ang ebidensya na sa New Testament, ang mga apostol, no? Si Pablo, si Santiago, si Apostol Juan, kapag gumamit sila ng salitang last days, ay iisa lang ang kanilang ibig sabihin. Para sa mga apostol sa Bagong Tipan, ang last days ay tumutukoy sa panahon nila. Okay, hindi sa panahon natin. But yung nasabi, eto na nga. Sabi ni Peter, but this is what was uttered through the prophet Joel in the last days. So, pinapaliwanag ni Peter sa mga nagmamasid na publiko at nagtatanong na sila ba'y lasing? Ba't hindi na maintindihan yung sinasabi ng mga alagad? Sabi niya, ikatuparan niya yung sinasabi ni Joel in the last days. Therefore, para kay Peter, yung time nila, nung panahon ng Pentecostes, ay last days. Kasi kung hindi last days yun, hindi sasabihin ni Peter. At hindi gagamitin ni Peter itong prophecy ni Joel para i-apply na itong sagot nila kung bakit sila nag-speaking in tongues. Nag-gets ba, mga kaibigan? For example, kuha tayo ng isang sulat pa ni Peter para ipakita sa inyo
na para sa understanding ni Peter, ang last days na tinutukoy niya ay yung kanyang kapanahunan kung saan siya nabubuhay. Hindi panahon natin. No? Kasi nung Adventist ako, pag binabasa ko itong Acts chapter 2, no? In the last days, and this is what uttered to the prophet, in the last days, it shall be, God declares, ang isip ko kagad, itong panahon natin, year 2000, kung saan malapit ng second coming. Hindi pala gano'n. Si Peter mismo ang tanongin natin. Dahil meron siyang isang talata na binabasa kung saan ginamit niya yung word na last days. Pero hindi niya tinutukoy itong panahon natin, kundi yung panahon niya noong first century. Ito po, sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 20, God chose him as your ransom long before the world began, but he has now revealed him to you in these last days. Sino tinutukoy dito ni Peter na nireveal ng Diyos, no? Mula pa nung simula ng foundation of the world, na ngayon ay na-reveal sa kanila in the last days. It is none other than Jesus Christ. Ang pinag-uusapan niya rito ang incarnation ni Jesus Christ. God chose him, si Christ, as your ransom, pantubos, long before world began, noon pa, bago magsinumamba sa mundo. But he has now, ngunit ngayon, revealed him to you in these last days. Kanina na-reveal si Jesus Christ? Hindi sa panahon natin. Siyempre, nauna sa panahon ng mga apostol. At ayon kay Peter, yung time na si Christ ay nagkatawang tao sa kanyang incarnation, pangangaral, at kanyang paghahayag sa mga apostol. Ang time na yun ay tinatawag na last days. So, it is not my own word. It is coming from the Apostle Peter mismo, na nagsabi na naranasan niya during the time ng katuparan ng prophecy ni Joel ay katuparan in the last days. Ibig sabihin, sa panahon ni Peter, ang tinutukoy niya, nangyari at natupad itong propesya, hindi sa panahon ng Seventh-day Adventist noong 1844 at sa panahon ni Ellen White. Iyan po ang gusto kong ipakita sa inyo, mga kapatid. Kapag ikaw ay hindi magsusuri, tango ka lang ng tango at yes ka lang ng yes, dahil pastor ang nagtuturo sa iyo, nagtapos siya sa AUP, o nagtapos siya sa Mountain View College, o sa anong mga theological school ng Seventh-day Adventist, tama na kagad. Hindi po. Yan po ang problema. Mali po kahit noon pa man ang understanding ng Seventh-day Adventist patungkol sa term na ito. Now, basahin naman natin itong si Paul. Si Apostle Pablo, di ka manggagawa ni Peter. Alam niyo ba na para kay Apostle Paul, ang word last days or end of ages ay katulad din ng understanding ni Peter, na pag sinabing last days o end of ages o end of the age, hindi ito tumutukoy sa panahon natin, kundi sa panahon nila nung sila nabubuhay. Ito po ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 11. Sabi ni Paul, now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come. Ano sabi ni Paul? Ito ng mga bagay na nababasa natin na mga karanasan na mga lingkod ng Diyos during the Old Testament time, sa Old Testament Bible, ay nangyari sa kanila. No? Yung mga Old Testament heroes of faith, nakita at nangyari sa kanila ay isang example para sa atin. Sinulat ngayon ito noon sa Old Testament, ang mga karanasan nila, para sa atin. Written down for our instructions, on whom the end of the ages has come. So, ano itong end of the ages? Pareho din yan ng last days. Sa atin ba yan? Sa panahon kagad natin? Hindi sa panahon natin yan. Sa panahon nila, panahon ng mga apostol, panahon ng mga early Christians na tinuturuan ng mga apostol, na sila ay nakikinabang na malaki kapag binabasa nila ang Holy Scriptures, particularly ang Old Testament, na nakikinabang sila sa mga buhay, mga example ng mga pagtatapat, ng mga sinaing ng heroes of faith sa Old Testament. Hanggang ngayon sa end of ages.
Bakit tinawag na end of ages yung time ni Apostle Pablo? Hindi pa naman, malayo pa yun sa time natin. So I hope you get the point, mga brothers and sisters. Next, dito naman tayo sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 12. Kung saan, binanggit din dito na pag sinabing last days, hindi ito yung panahon natin. Ang sabi po dito sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 2. Long ago, and many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, tinuturo nito yung time ng sumulat ng Hebreo. Sa panahon niya, kasama yung panahon niya. He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Maliwanag po, maging ang author ng Hebrews, noong panahon ng Old Testament, maraming paraan, maraming mga propeta at maraming mga panahon, nagsalita sila by the prophet. Pero in the last days, kailan itong last days nito? Ito ba ang time natin? No. Ito yung time ng apostol noon. Time nung sinusulat itong Hebrew kasama. Nung sinusulat itong Hebrew, first century, ay part din ng last days. Ano? He has spoken to us by His Son. Kailan ba nagsalita si Jesus at nakita nila? Hindi ba nagkatawang tao si Jesus? Noong mga 30 AD? From that time, ay part yun ng last days. Hanggang sa time ng apostles, hanggang sa time ng Pentecostes, nung binuhos ang Holy Spirit sa alagad, dun sa Jerusalem, sa 120 ng alagad. That is part of last days. Alam ko, malaking adjustment ito para sa ating mga viewers ngayon. No? Dahil sa isip ng marami, hindi lang sa mga Seventh-day Adventists, maraming mga kapatid tayong Kristiyano, na mga Kristiyano, mga born-again Christians, na para sa kanila, every time they hear last days, end times, inisip nila yung time natin ngayon, year 2000. That is not how the Bible understands it. Like what I said, the apostles know and believe. Peter at si Paul, they understand the term last day or end of ages. Hindi time natin, kundi time nila. Next, ano pa? Ito si James. Si James, the brother of Jesus in the flesh. James 5:3, tingnan niyo sinasabi ni James. Your gold and silver have eroded, and their corrosions will be evidence against you, and you will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days. Sino kinakausap ni James dito? Tayo ba ngayon sa panahon? No. Ang ina-address niya dito yung mga Christians that time, sa panahon niya, na nahuhulog sa tukso at temptation tungkol sa kayamanan ng panlupa. Iipon sila ng perang panlupa, pero hindi sila nag-iipon ng kayamanan para sa langit. Nauuwi sila sa materialismo. Kaya ang warning ni James, yung gold niya, mga silver, masisira yan. Ha? At ang pagkasira nun, pati kayo, ang inyong laman ay kakainin ng apoy, sapagkat kayo ay nag-ipon at nag-impok ng kayamanan dito sa lupa. At in the last days, kung in the last days sa panahon natin, matagal nang patay itong mga kinakausap na mayayaman na Christians na ito. Ni James, kung gano'n, maging si James ang kapatid ng Panginoong Hesus, ay naniniwala na last days or end times, hindi panahon natin ngayon. Hindi panahon, kundi panahon nila. No? From the time na si Jesus Christ ay nagpasimulang ma-declare na siya ang Messiah, the Son of God. Yun ang simula ng last days. Mamaya, baka mayroon magtatanong sa inyo, last days ng ano? Bakit tinawag na last days? Mamaya malalaman natin. Ito naman si Apostle John, isa ring apostol. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 18. Tignan nyo, ang understanding ng Apostle John pagdating sa tinatawag na last day, last hour, and times. Sabi niya sa mga sinusulatan niyang mga Kristiyano noon, noong first century. Children, it is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming. So now many Antichrist has come. Therefore, we know that it is the last hour. Para kay Juan pala,
ito na ang huling oras. Ito na ang huling oras para sa atin. Pagka narinig ito ng mga Kristiyano ngayon, wow, malapit na dumating si Jesus. No, wag muna i-apply sa atin. Unawain mo muna kung paano ito in-apply sa time ng apostol, katulad ni John. Katulad ni John, sabi gano'n, mga kasama, mga kapatid, ang sinusulatan niya, mga anak, tandaan nyo, nasa huling araw na tayo. Gaya na inyong narinig, ang Antikristo dumating na. Wala eh. Karamihan ng mga Adventist ngayon, pag sinabi Antikristo, ang Pope daw ng Roman Catholic Church ay Antichrist. Pero mali. Mali po yan. No? Maraming Kristiyano nagkamali dyan. Maraming mga Protestants noon na nagsabi na ang Pope ay Antichrist. Ang point natin, sana kung gagamit tayo ng terminology na biblical, mga anak ng Diyos, mga kapatid ko na anak ng Diyos, ay igalang din po natin at maingat din po tayo na magbitaw ng salita. Kasi ang mga salitang itong binibitawan ngayon na binabasa natin, katulad ng end time, last days, last hour, mahalaga ito sa ating pag-aaral ng Bible. Kasi katulad niyan, nag-aaralan natin ngayon kung si Ellen White ba, ayon sa prophecy ng Acts chapter 2, ay sa kanya ba patungkol yung hula na sinasabi doon, na ibubuhos ang Espiritu at bibigyan siya ng gift of prophecy sa huling araw? Yung pala, yung last days na ginagamit ni Peter nung naintindihan niya na yung nangyaring signs and wonders doon sa Pentecostes sa Jerusalem, sa 120 na mga alagad, nag-speaking in tongues, sabi niya, itong katuparan ng hula ni Joel, no? Itong nangyayari ngayon sa huling araw. Anong huling araw na binabanggit ni Peter? Hindi huling araw natin, kundi huling araw ng panahon nila. Na-realize ni Peter nung makita niya yung manifestation of the Holy Spirit na nabubuhay na si Pedro at ang mga 120 alagad sa tinatawag na last days. I hope and I pray na naintindihan niyo po ako. Kasi po, importante ito. Kung hindi natin naintindihan ito, baka mapaniwala tayo na si Ellen White ay propeta ng Diyos in the last days sa panahon natin. Hindi tinawag na last days ito ng Bible, itong panahon natin. Ulitin ko, ano po ang terminong last days? Ano po ang biblical last days? Hindi po yan panahon natin. Sabi nga dito sa ating slide, the biblical last days is the last days marking the transition from the old to new, concluded during this first century era. Yun pala ang ibig sabihin, kapatid. Kanina, di ba, maaaring itanong, teka, kung tinawag na last day yung panahon ng mga apostol, last day ng ano? Last days of the old era, o tinatawag natin Jewish Old Covenant system. Yun ang last days. This transitional period extended from Jesus' proclamation as the Messiah until the fall of the Jerusalem temple in the 70 AD. So the term last days in the context of biblical prophecy specifically refers to the final period before the end of the Jewish dispensation or the Jewish age. So maliwanag na po mga kaibigan ha. Tingnan nyo, hindi na siguro kayo malilito ngayon at makukonfuse. Kaya pala tinatawag ni Peter, Apostle John, Apostle Paul, at ni James, na sila ay nasa huling araw na, hindi ibig sabihin dahil malapit ng second coming, kagaya ng understanding natin ngayon. Nasabi nila na sila ay nasa end of ages, or nasa last days, kasi yun po ang panahon na malapit na pong mawala at alisin ng Diyos yung tinatawag na Jewish dispensation. Sa Hebrews chapter 8, verse 13, meron sinasabi dito yung pagkawala, paglipas ng Old Covenant ng mga Jews, di ba? Hebrews chapter 8, verse 13. Ito pong sinasabi. In speaking of a new covenant, He makes the first one obsolete. Ano yung obsolete na yon? This is the Old Covenant. And what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Importante po yan. Kung naunawa natin yan, hindi na natin ipipilit na kailangan pa tayo sumunod sa Sabat, kailangan pa na mangilin ng weekly Sabat,
o kaya kailangan pa tayong umiwas sa clean and unclean animals. Yan po part ng Old Covenant or Old Testament dispensation or Jewish dispensation. Kaya tinawag nila Paul, nila Peter, ni John na last hour, ni James na end of ages, yung kanilang panahon ng first century na tinatawag ng last days, hindi dahil malapit na sa kanilang second coming, kundi malapit ng last days na ito yung time period na malapit ang magwakas ang Jewish system. Na talagang lilipas na ang Old Covenant Law. Kaya nga po yan ang stand natin bilang mga Christian. Hindi na tayo dapat magpasakop diyan sa Old Covenant Law. Hindi na natin kailangan ang Ten Commandments. No? Dahil meron nang ipinalit diyan, nasa dispensation na tayo ng Holy Spirit. No? New Covenant, New Agreement, panibagong agreement. Lipas na ang Judaism o Jewish system. Kaya hindi na natin ipipilit dapat. Kaya nga, sabi ni Paul sa Colossians, di ba? Huwag niyang hayaan na ang sino man ay hatulan kayo tungkol sa pagkain at inumin o sa anumang kapistahan o anumang bagong buwan o sabat na ito yung mga anino ng mga bagay na darating. Kaya mga kaibigan, kung ako'y Adventist, hindi sa akin masyado significant itong AD 70 destruction of Jerusalem. Ang alam ko lang, nangyari yan, pero walang dating. But now, naintindihan ko na napakaseryosong bagay pala nito. Na yun ang pagkakataon na tumanggap ang mga Hudyo ng kanilang paghatol mula sa Panginoon. No? But binigyan sila ng mga pagkakataon para mag-repent. Itong judgment ng Panginoon sa kanila ay final. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, lalo hindi nila tinanggap si Jesus bilang ang pinangakong Mesayang tagapagligtas. Kaya po, kung titignan natin, ulitin natin ang ating sagot, hindi po totoong natupad kay Ellen White ang Joel 2, chapter 2, verse 28 to 32. Why? Okay, kasi una, sabi nga natin, ang fulfillment ng Joel 2, 28, 32 ay hindi umabot sa panahon ni Ellen White. Hindi umabot sa panahon natin sa century ang katuparan. Ito'y natapos hanggang lamang noong first century sa panahon ni Peter. Pangalawa, paano natin nasabit na tiyak na para kay Peter ay doon po lamang natupad ang prophecy ni Joel? Kasi ginamit ni Peter na word the last days. Nung sumipi siya kay Joel 2, meron siyang salita na dinagdag. In these last days, nawala sa panahon ni Joel. Hindi binanggit ni Joel yung in these last days. Si Peter ang bumanggit doon kasi ay sa understanding ni Peter na bubuhay siya bilang apostol sa mga last days. Last day kasi malapit na pong gibain at parusahan at hatulan ng Diyos ang Jerusalem noong 70 AD. Kung ang Pentecostes, yung pagbuhos ng Holy Spirit, ay naganap noong 33 AD at ang judgment ng Panginoon sa Jerusalem ay 70 AD, more or less 40 years. No? Yung 40 years span na yun from AD 33 hanggang AD 70, yun ang tinatawag na last days. Bakit last days? Kasi itong panahon na malapit ng hatulan at hukuman ng Diyos ang Jerusalem. Dahil sa mga ginawa ng Hudyo, pagtanggi nila kay Jesus as the Messiah. Pero mahabang span ng panahon pa rin 40 years na yun. Kaya po, ang 40 years more or less na ito yung tinatawag na last days kasi malapit ng matapos at parusahan ng Diyos ang Jerusalem. Pagka natapos na ang Jerusalem, tapos na ang Jewish age, ay mas makakilos na at mas lalawak at mas madali nang lumaganap ang Great Commission ng mga Christians sa time na yun kasi wala ng temple, hindi na ganun kalakas ang powers ng Judaism para hadlangan ang mga Kristiyano sa kanilang pangangaral na nabubuhay under the New Covenant. And this is the right moment. Kaya itong moment nito, kung babasahin nyo yung mga handbook ng Bible studies at mga encyclopedias, mga commentaries, ang first century Christianity, noong time pa lang na ang Roman Empire ang namumuno ng time na yun, ay more or less meron ng 2 million na nabubuhay ng mga Christians during the time. Dumami kagad ang Christianity right after na magiba at ma-destroy ang temple ng Jerusalem at humina ang impluensya
ng Judaism. Kaya po, yun ang ulitin ko ng tinatawag na last days, which unfortunately ay hindi ganon ang understanding ng mga Seventh-day Adventists. Akala nila, yung sinatawag na last days ay panahon ni Ellen White. In fact, mayroong mga pag-aaral ang mga traditional Adventists ng last days nagsimula noong 1798. I hope, alam ko maraming hindi nakakaalam yan. Meron ganyan mga calculation, mga Adventists noon. Ang last days nagsimula noong 1798. Pero asa sa Bible yon? Mula sa Bible yon. Ang nasa Bible, ang last days, yung time nung si Jesus ay narito pa sa lupa noon. Hanggang 70 AD. Yun ang last days. Dahil yun ang panahon para makapagbalik loob ang mga Hudyo sa kanilang kasalanan. Nung time na nagiba ang Jerusalem, ay nabuksan ang pinto para mas maraming Gentiles ang makapasok at makatanggap ng salvation. Di ba? Kaya nga kung babasahin sa Joel chapter 2 verse 32, everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Yun po ang katuparan nun. At natupad yun nung nabuksan na sa mga Gentiles ang gospel